Inom lang tayong tubig. Magandang gabi guys. Welcome dito sa ating day 5 ng 5-day Facebook Ads Challenge. Miss Myla, magandang gabi. Miss Len. Si Yap, yan. So, for those of you na nag-stick with me up until day 5, maraming salamat for joining, no? And tonight, ang pag-uusapan natin, it's more of the Facebook Ads Calculator, no? How you can be able to determine if you are profitable or not, no? One of the things na pinag-usapan natin kahapon is yung ROAS na tinatawag, yung return on ad spend. Now, there are businesses po kasi na kailangan mong manually computein yung ROAS, yung return on ad spend na tinatawag. Kamukha nung kay Miss Myla, not, kumbaga, parang hindi siya katulad ng e-commerce na people will pay such sa website. Kamukha ninyo, di ba nagbayad kayo ng $499, yung transaction nangyari sa website. By the time na, kung naalala ninyo, nung nag-enroll kayo sa akin, by the time na nakausap nyo kami, yung staff ko, after nyo mag-payment, tama? Sino yung ganong nangyari? Sino yung ganong experience sa namin, sa sales process namin? Type me in the chat. Nakita nyo yung ads ko, nag-check out kayo dun sa landing page, and by the time na nag-complete yung payment ninyo, nag-message kayo sa page. Tama ba? Ganun ba yung nangyari sa inyo? Yan, si Yap. Di ba? So, meaning, yan, si Miss Myla. So, meaning, most of you, hindi nyo ko nakausap. walang messages na nangyari. No? Or hindi nyo nakausap yung staff ko prior nung nag-place kayo ng payment. That's the reason why yung po yung kagandahan ng meron kang magandang sales process na tipong kahit tulog ka sa gabi, no, kahit na madaling araw, pwede silang mag-check out, pwede silang mag-provide ng kanilang information 24/7. Yun yung tinatawag na anong tawag dito, salesman mo 24/7, hindi siya napapagod, hindi siya natutulog. 'Di ba? For as long as na live yung ads mo, dire-diretso yung pag-acquire mo ng customers. Unlike otherwise na kailangan mo makipag-usap through Messenger, then obviously kailangan mo ng mas mahabang conversation and mas mahabang paliwanagan. Now, today o tonight, yung pag-uusapan natin is how to calculate your return on ad spend. Now, again, sabi ko nga, may mga business model na katulad nung kay Miss Myla na most probably yung checkout would be on the latter part. Okay? And hindi mo siya makakalculate doon sa Ads Manager. Di ba pinakita ko sa inyo doon kagabi, yung return on ad spend? Hindi mo siya makakalculate. So, kakalculate mo yun manually. So, itong Facebook Ads Calculator, ito po yung natin ngayon. Yung usapan, let me know if you guys can see my screen. So, pag pumunta kayo ng website ko, digitalhomey.net, makikita nyo dito sa forum. By the way, itong forum na to madidelete na to soon eh. Kaya i-save nyo na lang tong yung bibigay ko sa inyong link. So itong search bar, punta kayo dito tapos type nyo dito calculator. 'Di ba? Tapos mapupunta kayo dito, the Ultimate Facebook Ads Calculator. Tapos click nyo tong download. And then mapupunta kayo dito sa mismong Google Sheet. Okay? Hindi nyo to pwedeng galawin. Ako lang ang pwedeng mag-edit dito. 'Di ba? So may mga nakasulat ditong iba, so i-remove natin 'to. 'Di ba? Ako lang ang pwedeng dito, mag-sulat or mag-type. So ang pwede niyo gawin ulit is click niyo tong file, tapos make a copy para magkaroon kayo ng kopya sa Google Drive po ninyo. Okay? So right now, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gagamitin. So, gamitin natin yung kay Miss Myla na business model. I-unmute kita, Miss Myla. Ayan. So, pwede ka magsalita. Hi, good evening. Good evening. Ayan. So, resort po tayo, di ba? Yes. Okay, resort. Now, how much is your average ad spend per month na already? Nag-a-average ako ng mga 25.
25,000. Sige, lagay natin dito. Sa 25,000 per month na yon, more or less, ilan yung pumapasok na messages per day? Average. Sorry, website. Kasi dalawa yun eh. Dalawa yun if you notice, dalawa yung location. So, combine siguro nasa 40. 40 messages per day. So, ito po yung ilalagay nyo dito sa Messenger. So, 25,000 yung total ad spend. Tapos, dito sa Messenger, number of messages, 40 per day, times mo sa 30 days, so that's about 1,200 messages. Mga ganun ba? Yes. Okay, mga 1,200 messages. So, ibig sabihin po nun, ang average cost per message mo is about 20 pesos 0.83 cents. Yeah, tama yan. Okay, so very good. Ngayon, depende po 'yan sa sa CPM kasi may apat tayong dapat i-consider dito. Yung cost per message na yung cost per meal o cost per 1,000 impressions. Depende pa rin 'yon kung magkano yung china-charge sa ni Meta. 'Di ba? Yung pag-usapan natin nung day 2, ang unang china-charge sa ni Meta is yung cost per 1,000 impressions. Now, sa 25,000 pesos na 'yon, kung let's say average cost per 1,000 impressions na china-charge sa ni Meta is about 150 pesos per 1,000 impressions, makakapag-generate ka ng about 166,000 impressions, no? Plus, no? Ibig sabihin, ito yung number of tao na nakakita ng ads mo. May auto-compute na po yan just in case po na andito yung formula sa column E, no, para gamitin niyo na lang po ulit. No, pag in case na nawala yung auto-compute na yan. So, ganun po siya, no. Ibig sabihin sa 25,000 pesos mo, most likely ang nakakita na tao is about 166,000 impressions. And out of 166,000 impressions, 1,200 doon ang nag-message doon sa page ninyo. Ganun po siya basahin. Now, out of 1,200 na nag-message po doon sa page po ninyo, ideally, dapat magkaroon po kayo ng between 1 to 2% conversion rate. Ibig pong sabihin, at least 1 or 2% of 1,200 na nag-message, diba? 1,200 times, sabihin natin sa 2% na lang. Diba? So that's about 24, anong tawag dito? Sales or 24 conversions or 24 clients or customers. Diba? So 1,200, ang 2% doon is about 24 customers. So ilalapag mo yun dito, 24 customers. Now, magkano ang average transaction ng isang customer sa inyo? Halimbawa, ako ngayon, kausap mo ko ngayon as a customer. Mamayla, magpapabook kami dun sa resort po ninyo by this weekend. Normally, nasa magkano average ang nilalabas ang charge ninyo per customer on the average? Per night, 30,000. 30,000. So basically, let's say 3 days, 2 nights ako. Ano ba yung normal na overnight lang ba sila o 2 days, ganun ba? Kasi siya exclusive use ng isang group. So overnight. Overnight. So 30,000 per night. 30,000 per night. So yun yung lalagay mo sa average order value, 30,000. Okay? Now, based po dito sa numbers na to, pumapalo ba sa ganitong numbers yung sa loob ng isang buwan? Nakaka-20 plus ba kayo na customers? No. Hindi. Siguro as ngayon ngayon I cannot get yung average. I-average na natin. I-average natin. Meron bang 10, 7? I mean average per month. Wait lang. Average per month, Wait lang. Lima, 2. Average ng 18. Sorry? 18 nights. 18 nights per month. 18 na customers ito. 18 nights. 18 na gabi. Book nights. Kasi 1/8.
Yes, 18 nights. Okay, 18. 18. Okay. So, ibig sabihin po nun, that's about roughly 500,000 plus. Meron bang Yes. ganon? Yes, for 2 locations. Okay, dun sa dalawang location na yan. Okay. So, meaning, Miss Myla, 540,000 yung pumasok sa iyo na sales. If you do the math, with 540,000 divided by 25,000 na total ad spend, ang return on ad spend mo is about 21.60 or 21x. Now, ibig sabihin, bumalik sa iyo yung total ad spend mo ng 21 times. Profitable or not? Very. Very profitable. Okay. What's stopping you from increasing your budget? Ano, lean months. Actually, yun yung dilemma ko eh. Do I increase my budget during lean months? Kumbaga parang, or kasi pag peak season, um, if I stick sa budget ko, okay lang. Meron talagang booking. So, ang dilemma ko ngayon, do I increase my budget during lean months para mas nakikita ko ng tao? But the question is, may demand ba? Parang ganun. Okay. Can I also, kumbaga, can I be honest with you as well? Possible ba na you, one of the things that's stopping you from increasing your budget because you don't know your metrics. You don't know your KPI. Tama ba? Ah, When well, running ads, typically. hindi, aware naman ako. Do you know Kaya your do you kailan know your siguro ideal kaya ako customer ano, acquisition cost? sorry, go ahead, coach. Yeah, okay, sorry. Do you know your ideal customer acquisition cost? Customer acquisition cost, cost? Yes. Hmm, no, exactly no. Okay, that's the thing. You don't know your customer acquisition cost. That's the reason why you are afraid of scaling your budget. Now, I'm going to show you again the calculator. That means if you do the math, 25,000 pesos divided by 18 customers or 18 clients na na-acquire mo, ang average customer acquisition cost mo is 1,388 pesos. That means it would cost you 1.3 or sabihin na natin 1 o i-round up na natin hanggang 1.5. Ito yung CAC mo, ito yung customer acquisition cost. Ibig sabihin it would cost you 1,500 pesos to acquire one customer that will pay you 30,000 pesos for one night. Meaning, ito yung amount na kailangan mong ilabas sa advertising efforts mo in order for you to acquire one customer that will pay you 30,000 pesos. Does that make sense? Yeah. Diba? Now, since you now have an idea of how much it would cost you to acquire one customer, meaning sa nakikita mo ditong equation, ito yung average cost per message mo, 20 pesos per message. Ibig sabihin nun, if you can maintain a cost per message of 20 pesos in the span of 1 month, and you were able to get for about 1,200 plus messages per month, then most likely you will be able to get at least this much number of customers. Ganun po siya. Ganun po siya i-read. Ibig sabihin po, moving forward, you know for a fact na ang average cost per message mo is 20 pesos. Ito na yung magiging metric mo. Diba? Kasi ang tanong dito, how much are you willing to spend to acquire a lead, a purchase, or a message? In this example, we know for a fact na ang cost per message mo is 20 pesos. And for that amount, we were able to get 1,200 messages. And out of 1,200 messages, we were able to convert 18 clients or 18 customers na nagbabayad sa atin ng at least an average of 30,000 pesos per booking. Then eventually this will lead to this total sales na 500 plus thousand
or kalahating milyon. So Mm. meaning, again, kung magra-run ka ng ads, that's the reason why I asked you earlier, what's stopping you from increasing your budget? Because you are profitable, perhaps you are afraid of increasing your budget because you don't know these numbers. Tama ba? Yes. Okay. Well, actually hindi ko pa na-try, mag-increase ng budget. So, Yeah, hindi ko pa na-try. So, hindi ko alam kung ano yung effect niya. Ah, Yun siguro I should try para makita ko kung tataas yung ano ko, yung conversion. exactly. So, increase ka ng budget, but you have to maintain your ideal cost. Ideal cost per message and ideal cost per customer acquired. Yung Mm, dalawa na to. So, may tanong ka kanina sa akin, lean months, kailangan ko bang increase mag-run ako. ng ads? Or ano ba, tama ba yung tanong mo? Hindi, actually ano, every month talaga ako nag-run ng ads whether Okay. peak season or lean months. Okay. Ang, ano ko lang, question ko lang is, do I increase my, budget during lean months na kasi mahina siya, lean month siya. So, i-increasean Okay. ko ba para mas marami makakita? But the question is, meron bang demand? Okay. So, good question. Yes, you can increase your budget, but you have to be very aware of the cost. What is the cost? Ito. The cost per message is 20 pesos and the cost to acquire a customer is 1,500 pesos. If pasok Um, siya doon sa cost mo, meaning lean month ngayong September, mm, and kung alam mo naman sa sarili mo na you are willing to pay 20 pesos per message, so be it. Kahit lean months. And just to make sure na yung average customer acquisition cost mo, hindi siya lalagpas sa 1,500 pesos. Actually tataas siya ano, Clarence. Kasi yung, Hmm. dito sa 20.83 na 'to, ano na yan, ah, kumbaga yung peak season, no problem talaga ako dun. So, Okay. 'pag, tinaas ako yung budget ko, during lean months, tataas talaga yung average ko, per per conversion. Kasi pati yung message siguro will maintain kasi dadami yung messages, eh. Dami na number of messages. Yeah, Okay. but the conversion, yung cost per conversion Press conversion, yeah. might go higher. Kasi Agree. Hmm. oo, kasi, Agree. kumbaga parang, whether 'pag mine-maintain ko yung budget ko, yung peak months ko sa 25,000 book na yan, eh. So 'pag Got it. in-increasan ko yung lean months, tataas yung ano ko talaga, yung, cost per conversion ko, but the First acquisition, okay. cost per message might retain. Yun yung nakikita ko. Agree. Okay. Oo. Tama yung analysis po ninyo kasi yes, lean season. So most Yeah. likely even if you anong tawag dito? You increase your budget, most Mm. likely there are not too many conversions. Yes. Siguro doon ka na lang mag-control, ibig sabihin mag-maintain or anong tawag dito? I-watch out mo yung cost per message na lang. Yeah. Yeah. Pero I can still try, kasi hindi ko pa nga na-try, eh. So hindi ko alam kung ano yung magiging, turnout. So, Exactly. So, yeah, I can try. kumbaga parang experiment ano mo siya, Mm. month na, o sige nga, increase ko nga ito and obviously, hindi lang siya basta increase ng budget, dagdagan, kumbaga, gawan mo din siya ng promo kasi baka mamaya, oo nga, lean months, pero kung biglang, kumbaga, ginawan mo siya ng magandang promo, so malay mo, di ba? Oo, may promo din kami 'pag ganitong lean months. Um, Yan. oo, meron din. Kaya lang ano, siguro talaga lang ano, I don't know, kung saan ako nagkukulang, eh. Kasi 'pag tinignan ko yung competitor ko sa area, Mm. may booking naman sila na mas marami sa'kin. So, I don't know, siguro really have to try na increase'an ko talaga yung budget. Yeah. Baka dun lang talaga may problem. And try a different promo na hindi
yung tipong hindi yung dating promo ninyo. Kasi baka mamaya, yung promo na yun, gas-gas na, kumbaga pare-pareho na ng promo yung binibigay ng bawat resort na nakikita nila. So malay mo, something na bago sa paningin nila. So it may increase your conversions. Ganun po I'll siya. try that. Sige, thank you. I'll Yeah. try that. Okay. So I hope I was able to give clarity kay Miss Myla. Any one of you guys who wants to Miss Yap, yes, I can send you the calculator. But I was able to demonstrate kanina kung saan nyo mahanap. But anyway, I'll be sending it over sa Zoom. Ayan po siya. Okay, so ayan. So may mga humihingi ng calculator link na send ko na po sa inyo dyan sa Zoom. How to increase the budget? How can we do it kahit running na ang ads, and how much should I add or anong percentage? Good question, Miss Yap. May specific time po ba kung kailan mag-increase ng budget? Wala naman. Wala namang specific time, Miss Yap. But to demonstrate how to increase your budget, I'm just gonna give you my ad account. I'm gonna show it to you. Diba? So, for example, I'm going to increase the budget for this campaign. Pag kinilik ko to, halimbawa, sa ad set level, so itong 100 pesos, di ba? 100, 100 yan eh. So, kiklik ko lang tong pencil, double click ko lang ito, and then if I were to, if I'm going to increase the budget, so I'm just gonna double click the pencil, double click, and then papalitan ko lang to, and then publish. Di ba? So, ganun po siya. Okay? So, I hope I was able to answer your question, Miss Yap. Anong percentage? Normally, 20% of your original budget. Pero dapat ito, Miss Yap, is nag-increase ka na ng... Kasi normally, ang ginagawa ko dito, pag pangalan nito, scale na ako ng budget. For example, itong testing na to, i-duplicate ko yan. And duplicate. Tapos, pinapangalanan ko yan ng validate. Okay, tapos i-close ko muna to. Tapos, pupunta ako sa ad set level. I-uncheck ko lang to. Tapos, i-delete ko yung isang ad set. Para isang ad set lang yung natitira. Tapos, i-click ko tong box. Click ko tong edit. Tapos, papalitan ko ng 1,000 peso budget ito. Saan yan? Naka-CBO siya eh. So, pupunta ako dito sa ad set budget. Tapos, pupunta ako sa ad set. Then, gagawin ko tong 1,000. Tapos, babalitan ko tong date, September 13, mamayang madaling araw, para ka nagte-test ulit. No, yung naka-12 midnight yung naka-12 midnight yung start ng campaign mo. Tapos, kunyari, makikita mo na dyan, di ba? So, ito na yung bagong launch ko na campaign. So, turn on natin dito. Ayan. So, ibig sabihin, itong validate na to, galing yun sa testing, dinuplicate ko lang, tapos nilagyan ko lang ng bagong budget, which is 1,000 peso budget. Same ad, na wala akong binago dun sa ad, pero nagbago lang ako ng budget tsaka yung date and time. Ngayon, kung ilang percent yung idalagdag ko, so 1,000 yan yung increase na budget ko, ay yung bagong budget ko, so 20% yan yung i-increase mo. So that's about 200. So magiging 1,200 na siya per day. So pag naging 1,200 na siya per day, next time na mag-i-increase ka, 20% ulit. So 1,200 times 20% ulit. That's about 240, o sabihin mo ng 250 plus 1,200, so that's about 1,450. Yan, ganyan po siya, Miss Yap. No? I hope I was able to answer your question. Kailan mag-i-increase ng budget? Anytime. Kahit anong oras. Meron akong sa lobby. Ano ba nandito sa lobby ko? Yan. So, kita ko yung sarili ko dito sa Zoom. Meron ako. Anyway. So, yun. Any questions? Sino pa gusto magpa-compute? Wala na? Yun, matatapos tayo ng maaga ngayon. Ano gusto magpa-compute? Raise of hands, wala. Daniel, Sir Daniel, Miss Len, Sir Mark, Miss Yap, Miss Mila. Ay, dalawa pala. Mila pala, Myla yung isa.
Ayan. Anyone? So again guys, no? You can download the Google the calculator. Punta lang kayo ng website ko, digitalhomey.net. Okay? Then punta kayo doon sa forum. Click nyo tong forum and then hanapin nyo lang yung calculator na search nyo lang dito, calculator. Yan, calculator. Lalabas po dyan. And then, pwede nyo na i-download. Yan. Okay? So, ganun nyo lang po siya gagamitin yung Facebook Ads Calculator. Question ni Ma'am Mayla, music sa ad, like, can I ask a question about music sa ad? Like, initially it was allowed, then later on, copyrighted na daw. Miss Mayla, ang gagamitin mong music, yung mismong native doon sa Meta. Huwag po kayong kukuha ng music na galing sa labas. Or kung galing man sa CapCut po yon, make sure na hindi po siya licensed. Or kung galing sa CapCut yon, make sure na license po yung use media sa FB post ko. Normally po kasi ma'am, kapag yung pinublish mo dun sa anong tawag dito, pinublish mo sa page mo, tapos gagamitin mo yung audio sa ads, sometime or nare-reject siya, you have to use the music mismo doon sa native doon sa mismong ads manager. Huwag mong gagamitin yung galing doon sa post. Okay? So, ganun po siya. O kaya, pinaka-safe nito, gamitin mo yung sa CapCut. Yung CapCut po kasi, meron siyang anong tawag dito? Audio na free. Pwede mong gamitin yan. Okay? Anyone? Yes. May course ka regarding sa ad creative. Kasama po dun sa Digital Scientist course. Daniel. No? So, yun po siya. Yes, gamitin nyo, kung ginagamit kayo ng CapCut Miss Myla, gamitin nyo yung free version. Huwag kayong gagamit nung anong tawag dito? Yung premium version para hindi siya ma-flag. Okidoks, meron pa bang questions? Violent reactions? Media. Ayan. Wala na? Coach, Yes po. for life naman yung access namin dun sa mga kahit sa ibang batches, Opo. Ano naman to? Lifetime access po yung yung access nyo din sa dashboard. Kasi hindi ako makaano sa Thursday, Friday, hindi pa ako nakarating sa mga ganyan. Ah, Titignan ko na lang sa iba. Apo. Maraming maraming batches yon. Pwede nyo pare-pareho naman yung topic doon pero magkakaiba ng batches. How can we contact you for consultation? You can send me a message sa page or you can send me a direct message sa profile ko. Yung Facebook page ko guys is Digital Homey. For those of you na hindi pa naka-follow, I would suggest guys na follow nyo naman ako. So basically, Digital Homey po yung page ko. I'll be Kayo sending po yung sumasagot doon. normally yung staff ko, pero pagka may mga katulad niya na for consultation ina-up nila sa akin. Okay, so ito po yung page ko, Digital Homey. Tapos may tanong lang ako guys. Kumusta naman? Sulit naman ba yung 499 na binayaran ninyo? Yun, kung sulit naman guys, I would appreciate if you guys can leave a honest comment or honest review here dito sa review page na may mga
ito kasi nakalimutan, hindi ko masyadong na-push ito nung nag-start ako eh. So, pinaparami ko to dito. Kasi merong akong, anong tawag dito? Meron akong survey form, nasa Google, Google form. For those of you guys na who wants to be anonymous, 'di ba? Doon kasi sa form na 'yon, you can talk anything you want about my coaching program because wala po siyang hindi po siya, eto po siya, wala po siyang, anonymous po siya. Ibig sabihin po, if you leave a comment or if you leave a response, there will be 3 questions. What did you like most about my courses? What needs to be improved? How likely are you going to refer to a friend? Pag sinagutan niyo po 'yan, nandito yung mga responses. Wala pong pangalan po ninyo 'yan. Hindi ko alam kung sino nag-submit po niyan. So may mga ako dito, may mga responses po ako dito pero anonymous po sila. But of course, I would appreciate if you guys can submit a review na lang din sa page ko para at least madagdagan. Although marami naman akong reviews doon sa sa pangalan nito, sa Google Drive, itong kamukha nito. May mga makukuha naman ako dito. Kaso Ano ba wala, yan? naka-ano po siya, naka-anonymous po siya. Okay? Oo, So, sandali po. yes, go ahead. May tanong? Hindi po, inaano ko lang, kinakopy ko lang yung yung Okay. link. Sandali Send ko lang yung po. link ko dito sa Google Form. Teka, Copy link, sandali lang po. sandali. Preview. Ano na Makaano. Ito. So, send ko dito sa Zoom. So, if you want guys to leave a comment or a review via kung anonymous, yan, ito yung link. Pero if you want to leave a review sa page ko, then you can just go ahead and leave a review. Mag-invest ulit ako sa mga courses mo para more sales. Thank you so much, Miss Yap. Ayan. So, alam nyo na guys, yung customer acquisition cost ninyo, kailangan magmamatter yun. Ibig sabihin, kailangan naiintindihan ninyo magkano yung willing kayong bayaran per message. 'Di ba? Sino nakakaalala nung tatlong KPI nung pag nag-run kayo ng messaging campaign? Tatlo lang yon. Number of messages, quality of messages, cost per message. 'Di ba? So, ibig sabihin, alam nyo na ngayon kung magkano yung ideal cost per message ninyo. Alam nyo na ngayon yung customer acquisition cost ninyo, yung ideal customer acquisition cost. Sa case po kasi ni Miss Myla, mataas yung average order values. Kasi balikan natin to guys bago tayo mag-end. So, tingnan nyo to same scenario guys pagpalagay natin hindi na siya resort. Halimbawa, nagbebenta ako ng bag. 'Di ba? Bag yung binibenta ko. Tapos nag-spend ako ng 25,000 pesos. Wala akong binago dun sa budget ni Miss Myla. Same yung budget na ginamit ni Miss Myla, 25 pesos. But instead of selling resort, no, I'm selling bags. Ngayon, hindi ko babaguhin yung number of messages plus yung number of customers acquired. Sabihin natin 24 pa to. Okay? So, para at least siya. Diba? Wala akong binago halos sa budget, sa number of messages, sa number of conversions, no? 24 pa rin. Pero nagbago yung average order value. Ibig sabihin, ang selling price lang ng bag, sabihin mo na lang nasa 1.5. Tingnan niyo yung from 28 ROAS, yung return on ad spend, naging 1.44 na lang siya. Diba? Because ang average order value ko bumaba. Hindi ko binago to. Nag-adjust lang tayo ng konti dito, dinagdagan natin kahit dinagdagan pa natin. Kanina 18 lang tong nandito, 'di ba? So dinagdagan natin naging 24 kasi 2% conversion rate . But because the average order value is bumaba from 30,000 per customer, bumaba siya to 1.5. Tingnan niyo to, bumaba siya, naging 36,000 na lang siya
from 500,000 na total sales generated. So yung ROAS na natin na 28 plus, naging 1.44 na lang. Imagine niyo pa kung nagbebenta kayo ng product na tig pa 500 pesos. Wala na, lugi na kayo. Naglabas ka ng 25,000, ang bumalik lang sa'yo is 12,000. So nagmamatter po yung average order value per customer. Ibig sabihin po, the more na mas mataas yung average order value per customer, the more na mas malaki po yung chances of getting a good return on ad spend o yung positive ROAS na tinatawag. Just because you have a good average order value. Now, for you to be able to become positive dun sa ROAS mo, hindi ko binago yung average order value ko, 500 pesos, pero kailangan magbago to, yung number of customers mo. Ibig sabihin nun, dapat yung 1,200 mo na number of messages, madoble mo yan, o sabihin mo naging 3,500, tapos meron kang 70 customers, tingnan natin kung magbago yan. Ayun siya, naging 35,000. Ibig sabihin, para magkaroon ka ng return on ad spend na 1.40 return on ad spend, kailangan mo makabenta sa 70 katao na nagbabayad sa'yo ng 500 pesos per customer. So, para maging positive ka talaga, kailangan, sabihin natin 500 yung bumili, ayun, nag 10x ROAS ka. Kailangan mo muna magbenta ng 500 katao. Kasi yung average order value mo nga mababa. Di ba? Nagets na? So, pinaka-importanteng lesson dito, number 1, pag nagbenta ka, dapat mataas ang profit margin or malaki yung average order value per customer or meron tinatawag na LTV, yung lifetime value per customer. Ibig sabihin, hindi lang siya one-time purchase. Ibig sabihin, tuloy-tuloy nang bibili sa'yo yung customer na yon. For example, food supplement. Kung food supplement yon, kahit na mababa yung average order value noon, pero dahil tuloy-tuloy na bumibili sa'yo on a monthly basis, then ang tinatawag doon, lifetime value per customer. Magiging profitable ka in the long run. However, kung nagbebenta ka ng martilyo, isang beses lang bibilihin sa'yo, ang cost ng price ng martilyo sabihin mo na lang 250 pesos, 350 pesos. Tapos ang customer acquisition cost mo 1,000 pesos, talo ka na kaagad. Nagigets niyo ba? Pero kung nagbenta ako ng property na worth 1.5 million pesos, o sabihin natin 3 million pesos, commission ako ng 60,000 pesos, nag-spend lang ako ng 50,000 pesos, bawi ako. Profitable ako. Does that make sense? Kamukha din Miss Myla, dahil mataas ang average order value or mataas ang, malamang sa naman malaki din ang profit margin doon kasi services yun eh. Di ba? Magkano lang naman yung maintenance ng resort, 'di ba? Hindi naman ganoon kalakihan ng maintenance. I'm not in the resort business, but I would assume, correct me if I'm wrong, Miss Myla, but doon sa 30,000 per client na yun, most likely mataas din ang ang profit margin nun. 'Di ba? Siyempre doon mo din kukunin of course yung mga pasahod mo sa mga staff mo, pero I'm pretty much sure maganda rin ang margins nun. However, kung manipis ang margin mo, tapos mataas pa ang customer acquisition cost mo, patay ka. Kahit na magaling ka sa mag-ads, kahit na ako pa mag-run ng ads mo, mahirapan ako maging profitable yung campaign mo. Nasa food manufacturing ang ina-ads ko, Miss Yap. Sino ang target audience mo? I-unmute kita. Sino target audience mo? Hello? Hello? Yes, Miss Yap. Sino target audience mo? Yung sa akin kasi is, I manufacture pita bread, pizza dough. So, cafes, restaurants, hotels, ganun po. Okay. So, malamang sa malamang, ang customer acquisition cost mo dito, mataas din. Because yung audience mo, defined. Ibig sabihin, hindi siya pang normal na campaign na kamukha ng, let's say, nagbebenta ako ng gourmet tuyo. Di ba? Everyone can buy gourmet tuyo. But your target audience, people who are decision makers. Tama? Yes. Ayun. So, mataas ang mataas ang CAC nun. So, you have to be willing to pay a much higher
CAC to acquire these people. Kasi ang return on ad spend naman nun, most likely, is malaki din. Bakit? Kasi pag nag-order sa inyo yan ng dough, hindi naman one-time transaction yan, tuloy-tuloy yan. Ang tawag doon is lifetime value. So even if mataas yung customer acquisition cost mo, but because yung lifetime value ng customer na yun would give you a continuity or recurring purchase doon sa acquisition mo, in the long run, magiging profitable ka. But of course, you have to know, you have to calculate your ideal customer acquisition cost. For Miss Myla, we were able to compute na nasa around 1,500 yung customer acquisition cost niya. In your case, you need to understand, ganito yan Miss Yap, kumpitan kita. Magkano yung binabudget mo sa ads? I start po mga 300, then paakyat ng 600 to 1,000 a day. Okay, sabihin mo ng 30,000 pesos per month. Meron ba? Yes. Okay, 30,000 pesos. Now, average messages na pumapasok ilan? Sa isang araw, nasa 20, 30. Paiba-iba po eh. Okay. So, sabihin natin 20 times 30 days, that's about 600 messages. Ibig sabihin noon, mataas talaga yung magiging cost per message mo dyan. Kasi defined yung audience mo Hindi naman siya pang general market So, kanina yung kay Miss Myla, 20 pesos. Pero yung sa'yo, nasa 50 pesos. Now, Sa akin po, hindi siya 50, nasa 25. Okay. Kung nasa 25 ang average cost per message, ibig sabihin nun, itong number of messages mo, mga nasa around ganito rin, 1, 2. Yes, kasi nasa 1,000 na pala yan, coach. Okay. Ayan. So, ganun din yung di 1,200 yung pumapasok mo na messages per month, 25 pesos yung average cost per message mo. Ilan yung nako-close mo dyan? Sa 1,200 per na messages? Hindi ko matansya, coach pero 10? Mababa sa 10? mataas pa. Yung mga ilan? Pwede na din 15. 15. Ayun. Iba-iba po kasi yung industry na ma-close ko, coach. Iba-iba talaga siya. Okay, walang problema. Sige, 15. Ngayon, sa 15 na yon, kapag in-average mo per person, ang average business na pinapasok sa'yo, nasa magkano? What? Come again, coach? Magkano yung average? Halimbawa, dito sa Zoom na to, sa Zoom na natin, okay, kunyari ako ay restaurant na nangangailangan ng dough. Magkano yung average na pasok sa inyo ng pera kapag restaurant yung nakuha ninyo? Magkano yung in-order normally? 100. 1,000. No, 100. Ang isang customer na sa, pieces po ba ito or pesos? Sa value. 5,000 to 10,000. 5,000 to 10,000. Okay. Sige. So assuming lang, no? Doon sa 15 na naging customer mo, 5 doon is restaurant. Ano pa yung iba diyan? May resort din. Resort. O sige, ayun, may customer ka na, nandiyan si Miss Myla, kontakin mo na. Meron Diba? din po, for example, mga franchising, so pinapagawa na din nila yung mga dough nila sa amin. Okay. So, meaning yung resort na 'yon, ganun din ba 10,000 pesos din ang average value ng customer na 'yon? Yes. Okay. So ibig sabihin, kung kukumputin ko to, ang average order value nung 15 na 'yan is about 10,000 pesos. Tama ba? Yes. More or less. Opo. Okay. So, ibig sabihin nun, kung 15 customers na magkakaiba ng industry with an average order value per customer na binibigay sa'yo
na pumapasok sa iyo as business, makakapag-generate ka ng about 150,000 total sales, gross sales. Ngayon, pag dinivide mo yung 150,000 na pumasok sa iyo na gross sales, dun sa 30,000 pesos na budget mo, nagkaroon ka ng 5x return on ad spend. Na-gets? Yes. Ngayon, ang customer acquisition cost mo is about 2,000 pesos per customer acquired. Ibig sabihin, ito yung kailangan mong ilabas sa advertising efforts mo in order for you to acquire one customer. Na-gets? So Yes. kung ibig sabihin pala, kung it would cost me 2,000 pesos sa Facebook advertising to acquire one customer at gusto ko magkaroon ng gusto ko madoble tong 15 customers ko, kailangan ko palang gumastos ng magkano yung gusto ko? 30 customers, di ba? So 2,000, dahil 2,000 ang customer acquisition cost ko, pag tinimes ko yan sa 30 customers, dapat pala mag-spend ako ng 60,000 pesos. Dodoblehin ko yung budget ko doon sa unang initial budget ko. Para yung chances of getting 30 customers is also high. Kumbaga, para ma-reach ko yung 30 customers, kailangan ko mag-spend ng 60,000 pesos. Because the customer acquisition cost is 2,000 pesos. Okay, I have a good news, Miss Yap. Yes. Gusto mo marinig yung good news? Yes po. Okay. Tama ba na kapag bumili ako sa'yo ng dough, naubos ko yung dough, bibili ulit ako sa'yo? Yes po. Okay, ang tawag doon LTV. Ayan o, lifetime value. Mm. So imaginein mo, yung 150,000 na total sales generated ko at meron akong customers na 15 na solid na bumibili sa akin. Every month, meron akong more or less 150,000 pesos na pumapasok doon sa 15 customer na na-acquire ko for only 30,000 pesos. Pag diniretso ko yan dito hanggang December at tuloy-tuloy silang umu-order sa akin at tinotal ko yan, Oh, meron din pala dyan. that's 1.8 million. Lifetime value nung 15 customer pa lang yon. Coach, kasi meron din akong mga customers like mag-o-order sila this week. Tapos pag nagustuhan nila yung product, o-order ulit yan sila next week. Sometimes twice pa. O yun. So ibig sabihin nun, profitable ka. Yes, pero ang problem ko kasi coach, hindi ko alam kung hanggang magkano ba yung iba-budget ko kasi kung baka sobrang taas na ba ito or sobrang iksi, kulang kasi kailangan ko din siyang itansya sa production ko daily na hindi din kasi ako pwede na mag-ads tapos hindi ko din sila masuplayan. Yun lang. Good problem. Opo. Yun ang tinatawag na good problem. So, meaning, ikukontrolin mo kung magkano lang yung kaya mong i-supply o kailangan dapat ngayong buwan na ma-maintain ko yung ganitong customers para masupplyan ko tong lahat ng customers na meron ako. Kasi pag nag-over budget din naman ako, maraming customers na ma-acquire, hindi ko sila masusupplyan. Diba? So, yung problema mo na yan, Miss Yap, good problem yan. Opo. Thank you. Na-gets? Opo, na-gets. Ayun. So, ngayon, alam mo na kahit na malugi ka sa umpisa, sabihin na nga natin na ano lang to 5 lang to O, yan 5 lang yung naging customer mo. 'Di ba? Nag-budget ka ng 30,000 pesos. 5 lang talaga yung na-close mo for the month. Natig 10,000 pesos. Nagkaroon ka lang ng 50,000 pesos na total sales. That's return on ad spend of 1.67 ROAS. Mababa. Pero dahil may continuity ka, may tinatawag na recurring purchases, yun, magpa-positive ka. Nag-gets na ba, guys? Thank you, Coach. Yun. So, at least may idea na kayo, how can you be able to become profitable when running Facebook ads without guessing? Diba, hindi na kayo nanghuhula. Minsan na may nagtatanong sa akin, Coach, mahal ba yung 50 pesos na cost per message? Depende.
paano mo ma-define yung mahal? 'Di ba? I-define mo muna yung mahal. Ano yung mahal na cost per message? Kasi 50 pesos na cost per message, pero nakabenta ako ng worth 5 million na property, tapos nagkaroon ako ng commission ng 100,000 pesos. Worth it yun, kahit 50 pesos yung cost per message na yun. Pero kung ang binibenta ko worth 500 pesos, tapos meron akong cost per message na 50 pesos, hindi worth it yun. Mahal yun. Di ba? Because I'm selling a 500 peso product. So I need to make sure that I'm able to get profitable out of my advertising efforts. Maraming salamat po, Ms. Yap, for your comment. I appreciate it. And I would suggest if you can post a review naman sa page ko, I would really appreciate it. Diba? Yun lang guys. So just to give you a context, 499 yung training, 499 pesos. If you do the math, parang nasa 500 pesos yan, di ba? I-divide mo sa 5 days na ano natin, para nasa 100 pesos lang per day yung binayaran nyo sa training na to. So, worth it naman ba? And I'm pretty much sure people here are saying worth it naman. Thank you so much for lifetime access pa siya. Yes, Miss Smila. Okay? Yun lang guys. Maraming salamat for joining tonight. I really appreciate you joining up until day 5. Ang pinaka-ano ko lang naman is you can just leave a positive review and I would be glad for it. If you don't want to enroll doon sa mga other courses ko, walang problema. Wala naman tayong pilitan dito. And that's it. I would just want to bring value, give value to you guys. And yun naman yung ano natin, yun naman yung mission natin. Maraming salamat guys. See you around. Kung mga wala pa sa Facebook group, by the way, mawawala na pala yung Facebook chat group, yung chat group via Facebook. So, I don't know, maybe I'm thinking of using a WhatsApp GC, pwede siguro, but pinag-isipan ko pa. Kung wala pa kayo dun sa Facebook group, you can join here sa Digital Homie na Facebook group. Just like Digital Homie Academy and then you will see it. No? Community chats are going away soon. So, I don't know kung ano ipapalit ko dito, but yeah, just join the Facebook group and I'll be announcing soon kung anong magiging anong tawag dito, actions or anong magiging plan ko to have a replacement dun sa Facebook chat group. Okay? Maraming salamat guys. Meron pa mga questions? Community group from Messenger pwede pa? Yes, pero mawawala na. Okay, maraming salamat guys. I'll see you around. Just message me sa Facebook page or sa group and then I'll be responding to your questions. Maraming salamat and have a good night. Bye-bye.